Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Each day I'm lonely, every day so sad, stranded heart that brave inside. Time to move on and find someone else to heal this broken heart. Time to look around, patient love would grow, stubborn heart but soft inside. Time of confusion, can't expect love in return. Just give your love away. Time to mend my broken heart. Time to find someone new. My wounded heart now ready to fall in love. Feel the beating one more time. Hear and see there's someone new, so quiet and waiting for another chance. Time to look around, patient love would grow, stubborn heart but soft inside. Time of confusion, can't expect love in return. Just give it love away. Time to mend my broken heart. Time to find someone new. My wounded heart now ready to fall in love.
naman po tayo ulit sa ating Dear Diary, iba't ibang sangay ng buhay at realidad. Every Fridays at 11 a.m. to 12 noon and to be hosted by yours truly, Denise Laksamana. Yan, nandito tayo ulit. Kasi last week, guest natin dito si Nick, di ba? Yung pinalabas yung kanya. No, hindi pa natatapos yung kanyang MTV. So ngayon kasi wala akong co-host, ako lang mag-isa. Yan. Mamaya, bago tayo dumako sa ating topic, baka paalam muna natin yung music dyan kay Julie Negapatan. Yung last week na video, yung nauna. Okay. Yan, ito kasi nga topic natin ngayon, may kinalaman yan talaga sa ating personal na buhay, sa ating araw-araw, sa kung alam mo kung paano natin siya i-interpret sa ating sa buhay natin, sa ginawa ng Diyos araw-araw yan. Ibibigay natin sa kanila yan maya-maya lang after the... Pero yun, ito pala, bago pala tayo din magsimula niyan, kamustahin ko lang din si Bamboo, happy birthday. Tomorrow po yan sa CCP. Eagles Bar, mga 5 p.m. po yan start. So, andyan po kami nila Kuya Cooper tomorrow and Lynette. Yan. So, magkita-kita tayo dyan tomorrow. And, thank you very much din po sa Kia Production kay Direct Jack Jumawan. Yan. So, official na yan. So, mamaya po ipakita natin yung kanilang poster. So, yan, labas na natin yung music. Original yan ni Ate Julie Negapatan. You changed my life and healed my broken heart. The love I'm looking for, I found in you by the power of the blood, by the power of the cross, by the power of your might. You saved my life by the power of your name, by the power of your love. Of your word, I had new life by the power of your name, by the power of your love, by the power of your word. You saved my life. There's a power in this world that will come against you. All the kingdom made this world will bow down on you. Even sicknesses and troubles, even poverty and sorrow, by the power of your might, I am victorious. By the power of your name, by the power of your love, by the power of your word, I had a new life. By the power of your name, by the power of your love, by the power of your word.
You saved my life. You saved my life. You saved my life. Ganda naman ang song ni Ate Julie Negapatan. Original po niya yan. And, yan, hindi nag-co sa akin ngayon. Sige, umpisahan na natin yung ating topic today. Ang topic po natin is all about privacy. Yan po na, ano po bang ibig sabihin ng privacy? Ito po yung, syempre, state of being a part of other people sa buhay natin. May mga kanya-kanya tayong mga tinatago sa sarili natin, 'di ba? So may mga bagay na pwede nating sabihin dun sa, kahit sabihin mo naman sikreto siya, 'di ba? Meron tayong mga tao na din na pinagkakatiwalaan, syempre. Yan, siguro pwede natin sabihin. Pero depende rin po yan sa ating situation at depende po dun yan sa inyong secret of your life. Pero ano nga ba? Paano ba yan mai-explain? Kasi meron minsan na halimbawa nandun ka sa kwarto, natutulog ka, or alam mo may problema ka, may time na gusto mong mag-isa ka lang. So sasabihin mo dun sa tao na gusto kang kausapin, sige, doon ka muna. Gusto kong ako lang mag-isa eh. So gusto mong itago yung nararamdaman mo or kung ano man yung iniisip mo that time kasi ayaw mo nang mapansin niya, ganyan. Or meron kang privacy na, alam mo yung ikaw lang talaga na hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino, kaya nga privacy, di ba? Pero darating yung time na pwede mo naman pag-isipan kung ano yung mga bagay-bagay na yan. Kasi meron sabi nga nila, may mga hindi natatago, hindi nalilihim, kumbaga nabubunyag din siya kahit napilit mong itago. Pero sabi ko nga, 'di ba, depende pa rin po 'yan kung ano pa nga yung sikretong itinatago mo sa buhay mo. Ang kadalasan lang naman na sinisikreto mo diyan yung mga minsan kalokohan, pero 'yan na-open din 'yan kahit na hindi mo sabihin eh. May mga kalokohan kang ginagawa sa buhay mo. Maaring alam mo may mga nakakapansin or may nakakakita rin sa iyo sa it's pwedeng negative, pwedeng positive din naman, di ba? Pero ang pagiging privacy naman natin, so katulad niyan dati, sabi, bakit hindi ka, alam mo yun, hindi ka masyadong nagsaseta? Kasi sabi, hindi naman lahat ng buong buhay mo or istorya ng buhay mo, ikukwento mo sa kanila eh, di ba? Pero sabi ko, siguro is for you to know na lang kung sino ba talaga ako? Sino ka ba? Di ba yun? May mga ganun. Para dun mo na lang siya ma-interpret kung paano mo ba malalaman kung kailangan ka bang magsikreto dun sa taong yun or i-open mo sa kanya. Kung meron ka mang problema na gusto mong kayong dalawa lang mag-usap, pwede din naman at mabibigyan kanya ng advice kung okay lang sa'yo, di ba? Siguro kung hindi naman yung mga sikreto na talagang malala, na pwede mo namang aminin, pwede naman. Ito yung minsan kinukonsil mo sa sarili mo, mas yung iba na talagang, alam mo ayaw talagang magsalita, na kahit alam mo yung nahahalata na sila, minsan, gusto talaga nilang itago yan sa buhay nila na sila tang talaga. Pero, mai-express mo kasi na pwedeng, siguro sa tao, sabi mo, ay okay lang, pwede ko siyang pagkatiwalaan dun sa sikreto ko na tayong dalawang nag-usap. Siguro naman, kilalanin mo rin kumbaga yung tao na pwede mong pagsabihan para naman, alam mo yun, hindi ka naman dehado pagdating ng oras na, ay, bakit sinabi ko sa'yo? Hindi pala kita mapapagkatiwalaan. Dumating yung time na yung secret na sinabi ko sa'yo, alam mo yung pinagkalat mo pa. So, siyempre, pwede kang masira dun eh. Or pwede niyan dagdagan yung mga sinabi mo sa kanya. Kaya, ingat-ingat lang din siguro kung meron kang pagsasabihan.
Siguro kung ako naman, meron ako mga sekreto na, alam mo yun, may napapagsabihan naman, depende sa situation ko din, ganun. Kaya lang, may mga bagay din ako na mas, alam mo yun, may tinatago sa sarili. Karamihan yan talaga sa atin, ganyan. Kamusta daw yung friend ko? Magkita raw kami niya next time. Sabi ko, sige, pagka hindi na lang kami busy, o kaya punta siya sa bahay. Yun. And, nagpapabati rin pa lang yung tita ko na birthday niya on May 11. Yan. So, Tita Sen, yan. Binati na kita. Kauwi lang daw ni Rolando ngayon. Nasa may aniba na siya. Kaya hindi siya nakapag-co-host ngayon. Kasi medyo nagliliwaliw sila ng kanyang... kasi alam mo yun, katatapos lang niya kasi dun sa kanyang work. So, parang gusto niya muna na pahinga. So, mahirap naman din kung tuloy-tuloy, di ba? So, yan. Pakita muna natin ulit ang video dyan, yung kay Regine May Jacinto, Dreaming of You. Mamaya marami tayong ipapakita. Yan. Late at night when all the world is sleeping, I stay up and think of you. And I wish on a star that somewhere you are thinking of me too. 'Cause I'm dreaming of you tonight till tomorrow. I'll be holding you tight, and there's nowhere in the world I'd rather be than here in my room, dreaming about you and me. Wonder if you ever see me, and I wonder if you know I'm there. If you looked in my eyes, would you see what's inside? Would you even care? I just wanna hold you close. It's so far, all I have are dreams of you. So I wait for the day and the courage to say how much I love you. Yes, I do. I'll be dreaming of you tonight till tomorrow. I'll be holding you tight, and there's nowhere in the world I'd rather be than here in my room, dreaming about you and me. Late at night when all the world is sleeping, I stay up and think of you. And I still can't believe that you came up to me and said, I love you. I love you too. Now I'm dreaming of you tonight till tomorrow. And for all of my life, and there's nowhere in the world I'd rather be than here
ni Regine. Favorite ko yung mga song na kinakanta niya. Actually, yan, yung song na yan, parang Dream of You, no? Yan. Pakita muna natin yung, yung poster dyan. Dalawa. Yan. Tomorrow po yan sa Inares Center sa Antipolo City. May 4, 2024 at 5 p.m. Ang sine sa Tag-Init 2024 with kay Direk Jack Jumawan. Yan. So, hapon po yan. Hindi natin sure kung makarating ako dyan pero try natin yan. From handog yan ng Samahang Kagapay po na. Pero ngayon po, may bago na po siyang name. So, ipaparegistered pa lang po yung bagong name ng Sakia Production. So, yan ay kasama na ako dyan sa ating Sakia Production. So, hihintayin po natin na ginagawa pa yung script namin. So, next time, pagka napalabas na, abangan nyo yan. Pero meron akong ipapakita na isang konting-konting revelation lang sa ating one actor workshop. Doon yung ginanap sa sa Wildlife nung April 27. So, medyo konti pa lang naman yan. Unti-untiin natin. Mamaya pagkatapos ng ating konting topic ulit. So, yung balik tayo sa ating topic ngayon. So, what is the privacy in your own understanding? Ito yung ability na ito individual sa ating mga group, ganyan. Kasi parang nito yung mga informations mo sa sarili mo na pwede mong express yung kahit na sabi mo secret, di ba? Nasa expression din po yan kung pwede at hindi po natin gawin. So, ito yung mga people's privacy. The right that someone has to keep their personal life or personal information secret known only to a small group people. Ayun nga. Kung dun sa tingin mo, okay lang na mapagsabihan mo siya, kahit sa buong grupo mo siya, or kahit dalawa kayo, pwede lang din. Pero syempre, isa-secure mo pa rin yung sarili mo, 'di ba? Kasi parang napaka highest financial sector talaga nito. Pag sinabing pinag-usapan talaga yung privacy sa buhay mo. Meron kasing meron akong kakilala na business naman yung pag-uusapan, pero alam mo may ibang mga taong nagagalit na may pinagmumulan din kasi minsan ng selos, ganyan. Pero hindi naman siguro bagay na doon lang at laging ganun ang magiging situation kapag so kailangan matuto ka rin na intindihin yung kapwa mo na hindi lang kung mayroon siyang privacy na sinabi kumbaga may mali na agad. Pwede rin nga sabi ko, pwede rin siyang inpositive. 'Di ba? So paano mo ma-define yung privacy? Lahat naman tayo sa buhay natin na kahit nag-iisa ka, meron ka pa rin interference na magkaroon ng sarili mong freedom. Diba? You have pwede mo naman siyang i-control yung personal information na pwede mong i-open sa kanila. So, yun. May mga confidentially or kasi alam mo, pag sinabi mo yung secret mo doon sa tao, hindi na siya masyado magiging confidential pag sa inyong dalawa, di ba? Pero kung talagang confidential yan, talagang ikaw lang yan sa sarili mo Hindi mo na, kumbaga, ipe-prevent mo na lang na, alam mo yun, ma-certain mo yung privacy mo sa pag-share niyan. Kasi merong ibang tao na parang, ay, oo, pakikinggan nila yung sikreto mo. Pero alam mo yun, may time na ibubunyag nila, pero yan, dyan ka minsan magkakaroon ng problema kapag ka na-point ka sa negative. Diba? So, ano ba yung purpose ng privacy? Ensuring human dignity and safety, self-determination. Yun nga daw, yung dignidad mo sa buhay mo, pwedeng mawala, pwedeng masira. So, talagang isi-safe mo kung talagang meron kang
determinasyon mo lang talaga yung magagamitin mo dyan eh. Isipin mo rin kung mabuti, kung okay lang ba or hindi. Kasi ikaw mismo yan eh, sarili mo yan. Ikaw yung magdidesisyon yan. Kasi hindi naman yung iba ang magdidesisyon yan para sa'yo. Sabihin mo na sikreto mo, okay lang yan. Pero kung halimbawa, best friend mo, na talagang noon pa naman na magkakilala na kayo, kung magkakilala niya naman na yung ugali mo, kahit ikaw, ganun din sa kanya. So, pwede naman na, pwede mo aminin kung gusto mo din. Pero kung talagang ayaw, sarili mo na lang. Diba? Ano yung mga mo dito? Mga privacy mo, statement, diba? Ito yung mga isi-share mo talaga na personal mo, mga istorya mo sa buhay mo, or yung mga pang-describe mo sa, alam mo yun, bagay-bagay, diba? Pero kung alam mo yung pagiging privacy mo naman is more on positive naman, you can do it every day, or you can do it anytime you wanted. So, ayan, sabi nun. Hi to, Direk Vic Lee Tiro. Siya yung director nung workshop namin last April 26. Under, siya, GBT Films. Yan. Gusto mo ba? Ipakita na namin yun. Pakita ko na, reveal ko na. Sige, pakita natin yung, yung video, yung workshop. iNetStory online social media site held a one-day acting workshop in Wildlife, Quezon City, Philippines last April 27th, 2024 Saturday. It was an intense but simple acting workshop by Philippine indie film director and actor Vic Tiro. He actually divided the situation of the characters and the story plot and put it together and became one story. Nay, asan yung anak ko? Ang malay ko sa anak mo kung nasaan. Eh, ang mahal sa Angeline. Sa akin. Ang malay ko sa'yo. Ikaw lang ang nanay, hindi mo dahilan alam eh. kung saan. Ikaw lang ang may dahilan para gawin yun. Bakit ako magiging dahilan? Dahil ikaw, wala kang kwentang ina. At bakit? Kung wala akong kwentang ina, anong nangyari sa'yo? Ba't ka nandito sa mundo? Marilyn Pumento, 73 years old. Quezon City. Karakter ko bilang lasengga ng matandang babae, in-internalize ko muna yon para ma-feel ko at kalma lang ang lahat. Hindi ko kailangang sumigaw agad o magwala. Ikaw, nanay, ganyan ang ginagawa mo sa akin magmula pa ng bata pa ako eh. Bakit na naman to sa anak ko? Kung wala akong kwentang ina, hindi ka lalaki ng ganyan, di ba? Oh, bakit mo pagbibintangan sa pagkawala ng anak mo? Ikaw lang ang may dahilan para gawin yun eh. Hindi ako ang dahilan. Wala akong ginagawa sa pagiging anak mo. lasinggera mo. Ito kasi, ikaw nga lang napakakalis na sa buhay mo. Hindi mo ang tawa to. Huwag mo kaagagalawin ang anak ko. Alisin sa buhay mo yan. Wag! Hindi na akin pa! Kailangan moderately na ang aking maipasok ko yung aking pag-arte. Hindi overacting, hindi yung kung ano pa man ang dapat gawin. Inaayon lang sa eksena. Nay, asan yung anak ko? Ang malay ko sa anak mo kung nasaan. Hindi Ikaw mo ba, mahanapan Angeline? sa akin. Ang malay ko sa'yo. Ikaw lang ang may nanay, hindi mo dahilan alam eh. kung saan. Ikaw lang ang may dahilan para gawin yun. Bakit ako magiging dahilan? Dahil ikaw, wala kang kwentang ina. Ako po si Denise Laksamana and andito po ako sa ating workshop at
ini-internalize ko din yung character ko bilang nanay ni Angeli, na nanay ng isang matandang lasinggera. Yun. So, sa paggawa, no, na napagsabay-sabay namin yung character namin 3-in-1. Ilabas mo yung bag ko. Ba't ko kukunin yung bag mo? Nakita-kita kanina kinuha yung bag ko eh. Kinakita ko, kinuha mo yung anak O ko paano makikita ang kinuha mo yung... Bata yung kinukuha mo. Hindi. Balik mo siya sa Ba't akin. kukunin anak mo? Basta ilabas mo yung bag ko. Wala naman tao dito, di ba? O ikaw nga nandito yan eh. Nandito ako, pero wala akong nakitang bag Hindi. dito. Nandiyan yung bag ko kanina. Bago ka pa dumating. The actors learned to appreciate what film director Vic Tiro, teaching them in the art of acting with no acting, means showing the emotions of acting in a more realistic approach. Ako po si Renato Hoson, 61 years old, at kanina po ay gumanap ako sa aming workshop bilang isang pulubi na nanghihingi ng limos sa mga tao na lumalabas sa isang establishmento. At dito, natututuhan ko ang kung paano bigyan buhay ang isang papel ng pulubi. Dito ay nagawa naming i-mix o pagduktong-duktongin ang bawat eksena sa aming workshop. Ilabas mo yung bag ko! Ba't ko kukunin yung bag mo? Ay, nakita-kita kanina kung yung bag ko dyan. Kinakita ko, kinuha mo yung anak ko. Paano makikita ang kinuha mo yung... Bata yung kinukuha mo. Basta ilabas mo yung bag ko. Walang tao dito kanina, May di ba? pera yung bag ko. Ilabas mo. Hindi. Balik mo siya sa Ba't akin. kukunin anak mo? Basta ilabas mo yung bag ko. Wala naman tao dito, di ba? O, ikaw nga nandito yan eh. Nandito ako, pero wala akong nakitang bag dito. Hindi. Oh, bakit mo pagbibintangan sa pagkawala ng anak mo? Ikaw nga may dahilan para gawin yun eh. Hindi ako ang dahilan. Wala akong ginagawa Sa pagiging lasinggera mo. Ito kasi, ikaw nga lang napakalisin na sa buhay mo. Hindi mo ang tawa to. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Kailangan ko na alisin sa Hindi buhay mo yan. Hindi ako akin pa! Akin pa! Kailangan ko alisin sa buhay mo. Hindi! Akin pa! Hindi! Hindi! Kailangan mo yan. Hindi yung kung ano pa man ang dapat gawin, inaayon lang sa eksena. Ayan, nasampulan na ba kayo? Pero ito, sabi nga pala ni Ate Nova, hi Ate Nova, sabi niya, ugali daw niya mapag-isa. So, para nakakapag-isip daw siya. Tsaka, but no man is an island. Sometimes you have to share and else. Mauubos ka kapag sinolo mo. Trusted person can be. Yan. Tama rin yun, di ba? So, yan, nagulat ba kayo? Sinample ko pa lang yan. Wala pa yung isa kasi. Baka next week naman yung isang teaser shoot natin ng The Sisters. Yun talaga, trailer na ho yun ng isang movie. Ito, yung one actor workshop yan ni Direk Vic Tiro. So, next time naman daw, iba-ibang workshop naman ulit and then, iibahin niya. So, parang movie style siya na gagawin natin. So, ayan. So, patikim pa lang yan. Unti-unti na natin gagawin. Kasi sabi ko dito ko papalabas. Yan, na-reveal ko na ha. Unti-unti yung revelation natin. So, yun. May ilang minutes na lang ba tayo? Konti na lang. May isa pa tayong may isa pa tayong video dyan. I-ano muna natin ulit para magamit natin yung mga ibang
Then why does your name resound in my head? If you're not for me, then why does this distance make my life? If you're not for me, then why do I dream of you as my wife? I don't know why you're so far away, but I know that this much is true. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with. Wish that you could be the one I die with, and I'm praying you're the one I build my home with. I hope I love you all my life, 'cause I don't wanna run away, but I can't take it, I don't understand. If I'm not made for you, then why does mom tell me that I am? Is there any way that I can stay in your arms? 'Cause I miss you. Body and soul so strong that it takes my breath away, and I breathe into my heart and pray for strength to stand today. 'Cause I love you, whether it's wrong or right. And though I can't be with you tonight, you know my heart is by your side. I don't wanna run away, but I can't take it, I don't understand. If I'm not made for you, then why does mom tell me that I am? Is there any way that I can stay in your arms? Thank you and good evening everyone. Carissa, umuwi ka dito ngayon. Inom tayo. Ang galing naman ni Kuya Nats. Mag-guest din siya dito na next time kasi medyo naging busy lang siya. So, kaya hindi siya agad nakapag-guest dito. So, yon. Yan yung partner ni Ate Dayan de Mesa. So, next time, tatawagan natin siya. So, dito sa atin, Dear Diary, di ba, sinample lang ko na kayo niyan. Iba-ibahin na natin yung yung i-reveal natin dyan next time. So, may pinag-aaralan pa ako Parang sabi ko sarili ko. Niisip ko kung baka mamaya matatawa ako pagka pinalabas ko yun dito Pero hindi, syempre kailangan pag-aralang mabuti para medyo private pa siya ngayon. Yan, sabi ko, private privacy. Pero sa susunod, i-reveal natin. Pwede may reveal kahit sikreto pa siya. Yan. Okay. Ilang minutes pa? Wala na. 10? Ayan, may 10 minutes pa pala tayo. So, yung di ba may isa pa akong dyan? May nilagay pa ako. Siya, workshop din siya, pero may registration fee na siya, Sige, tuloy natin yung ating topic. 10 minutes pa naman. So, ano ba yung mga privacy concern? Di ba? Ito yung mini-measure mo yung, sabi, privacy concern measures the degree of control in consumers over your personality identifiable information. Yan, syempre, yung mga concern mo sa sarili mo, parang binibigyan mo siya ng degree control na kung ano ba yung mga bagay na pwede at hindi pwede, di ba? Na gagamitin mo rin syempre yan yung sa attitude mo, di ba? Mga influences din yan na pwedeng mangyari. Kung willingness ka ba, kung may willingness ka sa mga preference mo. So, yun. Doon yun tumatalakay kung concern ka, di ba? So, ito yung protection mo na rin siya sa mga ibang customers or companies, employees, ganyan.
So, individual talaga siya. Sarili mo lang yan eh. Yun nga, sabi ko, pwedeng positive, pwedeng negative. Ito yung ability, sense of presence of others. Choose exposure. Yun yung pinipili mo lang yung mga bagay na pwede mong masabi or sabihin. Di ba? Kasi na-add dito eh. Pagka yung ino-open mo sa kanya yung privacy mo, ito yung ina-expose mo na yung sarili mo sa isang taong kausap mo o sa isang grupo na, alam mo, pinagsasabihan mo niyan, na-expose mo yan sarili mo. So, kailangan na dahan-dahan mo lang sabihin kung ano yung mga bagay na gusto mong sabihin. Pero tumbukin mo na kung ano yung dapat, di ba? Para explain mo na rin sa kanila na, sabi mo, secret lang natin yan. Huwag mong sabihin kasi ganito, kasi ganito. Kumaga kayo na yung merong point na pag-uusapan na kung paano nyo itatago talaga yung sikreto ng isa. Kasi meron nangyaring nag-away kayo. Akala mo talagang okay siya pagsabihan ng... Tapos malalaman mo na ba, nagkaroon ka ng chismis? Kasi sabi mo, alam mo na kung sino ang nagsabi kasi yung tao na pinagsabihan mo. Di ba? Pero pwede naman na itago na lang siya kung halimbawa. Ikaw naman yung tao na pinagkatiwalaan niya dun sa sikreto niya. Siguro huwag mo naman ipagkalat. Nakakahiya naman yung ganun. Parang sinabihan ka naman na kiss and tell ka, di ba? Sinabihan ka pero nagalit ka lang sa kanya or nagkatampuhan kasi isang maliit lang na bagay, lumaki dahil dun sa issue na inopen mo. It's because dun sa privacy na inopen niya sa'yo, di ba? Pero ano yan eh, voluntary din talaga. Ibo-voluntary mo yung sarili mo kung gagawin mo ba yan o hindi. Pero kailangan may set of boundaries pa rin kayo nung taong pagsasabihan mo yan. Kasi talagang malaking usapan yan pag sinabing privacy. So parang efficient siya sa yung mga nare-regulate mo sa buhay mo. Diba? Yung term ng privacy, malalim. So talagang hindi siya basta-basta na bigla mo na lang sabihin, eto meron ako sasabihin sa'yo, diba? Kung halimbawa hindi mo naman sinasabi, nakatago lang talaga siya sa sarili mo, pwedeng masabi ng tao na, masyado nga, misteryoso tong taong to, ayaw niya sabihin sa akin yung tungkol sa kanya. Diba? Pero paano mo makikilala ang isang tao kung yung mga ibang privacy niya sa buhay niya, hindi niya nai-open man lang sa'yo? So, mahirap din yon dahil hindi mo siya totally nakikilala eh. Lahat nakatago, di ba? Pero wala kang sikreto talaga na hindi mo mabubunyag. Kaya sabi na, secret lang, tago mo lang to baka mamaya kunyari, bagsak ka, mababa yung grades mo. Sabihin mo, secret lang natin to nabagsak ako sa ganitong subject. Binuking ka, patay. Ayun na. Sabi ko sa'yo, huwag mo sasabihin eh. Siyempre, sino mapapaya doon? Ikaw, di ba? So, dapat, i-control mo rin talaga yung sarili mo sa pagsasabi ng mga bagay na ganyan. Choose mo yung exposure mo sa mga conclusion yan sa buhay. Diba? Kaya, paano ba nasabi niyo yung mga information nyo sa buhay nyo? Ito yung para siyang teknolohiya na nagdetermine sa buhay mo. Hindi siya, hindi mo siya ma-edit, hindi mo siya ma-delete kapag sinabi mo na siya doon sa isang tao. So, dapat handa yung kalooban mo na pag binanggit mo sa kanya yung sikreto mo, buo nga yung loob mo na, eto yung sinabi. Ako, may mga ganyan point din ako sa buhay ko. Pero ako, pinag-isipan ko naman yung mga bagay na, alam mo yung ginawa mo sa buhay mo or yung nasabi mo doon sa kaibigan mo or sa kakilala mo. Sabi ko, itabi mo na lang yung secret natin. Secret lang natin yan. Diba? Talagang, andun naman yung, yung determination ko na at least kilala niya ako, diba? Hindi, kasi mahalata ka rin naman niya tapos biglang, sabi mo, itatanggi mo pa. Diba? Pero ito, normal din naman yan sa buhay natin na talagang kailangan mo rin ng privacy na hindi naman pwedeng pakialaman ng iba. Magagalit ka naman dyan kapag halimbawang may privacy ka na
pinapakailaman ka, hindi mo naman, bagay sasabihin mo, di ba? Hindi mo naman siya saklaw eh. Bakit kailangan mong pakialaman? Kaya may mga ganon. Kasi hindi mo in-inform sa kanya yon, hindi mo sinabi yun sa kanya. Kaya, doon magtataka ka, paano mo nalaman? Kasi di ba yun nga, wala nga sikretong hindi nabubong. Nahahalata ka niya, nakikita ka niya, maaaring doon niya na-express din sa sarili niya, ay, sikreto to Teka nga, masubukan nga natin kung totoo hindi. Diba? So, may time naman na magagalit naman sa'yo yung tao na wag mo naman na hugutin yung buhay niya dun sa isang maling paraan. Kasi minsan meron namang sinasabi mo yung sikreto niya na alam mo yung nahahaluan mo na ng ibang bagay o ibang sense. Nagiging mas lalong, kung negative na nga mas lalo pa siyang nagiging negative kasi nahahaluan ng mga iba't ibang storya na hindi ka na napupunta dun sa tama. So, mahirap talaga. So, kailangan yung data of privacy with protection. Diba? Kasi, minsan malayo yan sa ine-expect mo Malayo yan sa ine-expect mo. Expected mo na, about tong araw na to, may lakad tayo, magkaibigan, o mga grupo kayo, isang grupo. Pero meron silang sinikreto sa'yo na hindi mo alam na gagawin nila. Yung pala, the point is parang kunyari, ipapahiya ka nila, magagalit ka dun kasi sabi ko, bakit privacy ko to? Paano nyo to inopen sa lahat? Maaaring kunyari pinakita nila yung video or meron silang pinakitang sinabi mo. So, magkakaroon kayo ng malalim na issue about that. Isa rin sa mga pinagmumulang issue yan yung i-open mo agad yung privacy mo. Kasi ito yung surroundings natin. Alam mo, minsan sa politics or sa buhay. Maraming bagay na unexpected, expected mo. Kasi pag alam mo yung expected mo, magagawan mo siya ng magagawan mo ng paraan na maawat mo yung negative niya. Doon naman sa unexpected, ito yung mga bagay na magugulat ka na lang na, katulad ko dati, natutulog. Yung sekreto, sabi ko, paano nalaman yun? Hindi ko naman yung sinabi sa kanya. Pero alam ko, isa lang ang pinagsabihan ko. So, siya talaga yung nagsabi. Hindi sabi ko, bakit mo sinabi yun? Diba sabi mo, hindi mo sasabihin. So, nagkaroon tayo ng conflict ngayon, mas pwedeng mag-end of friendship yan, yung mga bagay na ganyan. Kapag yung tao hindi mo napagkatiwalaan. So, malalim-lalim. Kailangan mo ng protection sa, alam mo yon about dun sa, katulad niyan, pag Facebook. Di ba minsan pag ayaw mong ipakita yung mga pictures or mga videos mo, anong ginagawa mo? Ipa-private mo siya, di ba? It's only me, kung ikaw lang ang nakakita. Ngayon, kung gusto mo naman na makita ng mga friends mo lang na kilala ka, ganyan, friends mo lang, diba? Pero kung gusto mo lahat, malaman yan, i-public mo. Pero may kaakibat kasi na pwedeng kang mabash dun sa sinesend mong video or mga pinopost mo na pwedeng mga sinasabi mo, diba? Kaya minsan mas mahirap pagka social media mas maraming nagre-reveal dyan na hindi nila alam mali na pala yung nangyayari. Diba sabi, think before you click. Ako kasi, pag may open naman akong video or mga picture or something, naka-ano naman yan, naka-private kung ayaw ko talaga. Pero kung gusto ko, hanggang friends lang, hindi masyadong public. Ngayon kung may public ko yan, bibigyan ko yan naman ng reason why ko siya pinablik, 'di ba? Or reason bakit ko siya ipinakita doon sa friends na hindi na siya only me, ganun. So meron yung mga captions na alam mo, madali mong maintindihan. Pero pag may mga nagtatanong sino siya, ano 'yon? Comment na lang tayo, 'di ba? Pagka ganun. Kaya minsan may mga oras na ayon nating sabihin. Basta regular lang yung yung determinasyon mo sa buhay mo. Okay lang yan. 5 minutes na lang. 5 minutes. Yan.
medyo late na ako nagising kanina kasi naantok talaga ako gabi pa. Minsan mas maaga akong gumigising kapag alam mo may mga lakad ka pa na kasi minsan naguguluhan na ako minsan lalarga na. So yan. Yan na lang yung siguro yung type of information na pwede natin i-share dun sa mga tao na pwede natin pagkatiwalaan. So, dun na lang tayo sa in positive, 'di ba? Huwag na lang natin na pwedeng positive yan magiging negative or negative magiging positive, 'di ba? So lalo na kapag halimbawang katulad yung mga artista, yung mga privacy nila, alam mo yun, kahit sa sariling buhay na lang nila nakatago, nalalaman pa, 'di ba? Kasi sabi na bakit mga reporter, mga ganun, na i-open pa kahit na ayaw na nila. Pero minsan huli naman, aaminin din naman nila, pero huli, di ba? Yun nga lang, wala kang masyado talaga maging privacy kapag ka nasa mga ganyang limelight ka. Kaya yung iba, mas gusto na lang nilang talagang gawing private talaga yung buhay nila para, alam mo yun, hindi na rin nakikita about sa mga, iba, tinatanggal yung mga Facebook dahil ayaw nila ng exposure masyado or yung mga privacy nila sa buhay. So, you have to do naman na you have the right to do that naman legally, 'di ba? So, basic lang naman 'yan sa ini-include mo sa buhay mo. Mga unwanted, mga yan kung ma-appreciate naman ng iba yung sikreto na sinabi mo sa kanila na wala naman na nagiging problema sa kanila, it's okay lang. 'Di ba? Pero kailangan aware ka dun nga sa mga informations na sabi the protection of one's own information and that of others. Identity mo rin kasi minsan yung identity mo, pwede nilang magamit, 'di ba? Kaya yung hindi ka na nagkakaroon ng security kasi lahat sinabi mo, 'di ba? Katulad niyan, mga social media, maaaring na-hack ka kasi andun yung mga set mo information mo. So, yun. Biruin mo, nangyari din yan kay Kuya Henry, yung na-hack yung kanyang Facebook. So, para alam mo yun, kasi nandun yung information niya, nagagamit siya ngayon ng tao. So, nagme-message yung tao na yun, di ba? Kaya sabi ko, hindi, kilala ko siya. So, alam ko yung ugali niya, yung pagkatao niya na hindi siya yan. Hindi siya yung tipong gagawa ng ganung bagay. Di ba? So, yun nga, naniwala sila na hindi nga siya. Kasi, kung kilala mo naman yung tao na yan, hindi mo naman sasabihin agad-agad na gagawin niya yun. Diba? Kaya nga sabi ko, aware. Identity management is being in control of our online profile, and the security relates more on person's awareness on how online actions and behavior can be put both at risk. Yan, yung mga actions nga and behavior natin. Minsan, nagagamit talaga online picture or yun nga, yung mga minsan sa mga kanta, mga ganun, nagkakaroon yan ng talagang problema. Risk talaga yan sa buhay mo. So, bago mo gawin yan or bago mo i-post yan, be sure na yung identity mo, personal information mo, hindi mo masyadong ino-open sa kanila. 'Di ba? Kasi identity nagagamit ng ibang tao. Ay, mga ID nga pwedeng napipeke 'Di ba? Personal identity, yan, mahirap yan. Minsan nga, alam mo, meron kayong magkapatid, magkambal sila. May problema sila sa isa't isa. Maaring yung identity nitong isa, pwede niyang gayahin kasi magkapareha sila, magkamukha, identical twin, di ba? Kaso nga lang, mahalata mo dahil sa mga ugali nila at dun sa mga bagay na ginagawa na minsan hindi talaga sila parehas. Hindi naman kumukambal, nagkakapareho, ganyan. Doon mo mahalata yan kung ang sikreto ba nung isa ay nalaman nung isa.
'Di ba? So, mahirap. Bigyan mo na lang within privacy talaga sa buhay mo. Ako, privacy ko, pwedeng inopen ko, pero sabi ko dun sa tao na yun, it's just a secret of us. Tayo lang dalawa ang nakakaalam nito, or tayo lang dalawa, tatlo, ganyan. Kung malalim naman talaga yung sikreto mo di ba? Kasi ganun. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi minsan yung publicity mo, ma-open na rin sa ibang tao. So, nakakahiya pagka yung inopen mo sa kanyang sikreto, alam mo yun, medyo hindi maganda, diba? Na pupunta sa negative. So, yun na lang. Magiging wrongful intrusion yan sa private activities natin. Pag napunta ka lalo talaga sa mga wrong person na sinabihan mo niya, naku po, sigurado yan. Hindi ka na the right persons to be free from unwanted publicity. Kailangan i-approach mo ng mabuti yung taong kausap mo. Dapat tignan mo yan sa mata mo para, one-on-one kayo nag-uusap para malaman mo kung tama ba yung, mamaya may ibang iniisip na problema na yan sa'yo, diba? So, dun mo daw malalaman yun kapag hindi daw tumitingin ng maayos sa mata mo, maaaring may kasalanan siya sa'yo. Or mayroon siyang hidden agenda. May mga ganun yan. So, yon. Next week, dito sa Dear Diary, kung nakuha ko na isang video, send ulit natin yan dito. Another revelation pa rin. Pero it's okay naman na ibang naman siya, ibang style naman. Ganon. So, yon. Meron akong may pinag-aaralan ako. Sabi ko, i-reveal ko ulit yan. Pero unti-unti lang kasi alam mo yun, mahirap din gawin. Ako siguro ako yun na lang gagawa. Hingi tayo ng konting advice dun sa iba. Pero, ibibigay ko yung kailan baka magulang. Sabi mo si Denise ba yun? Nagbabago na itong babaeng to. Yan. Ayan, si Ma'am Pen nanonood. Patapos na po. Next week ulit dito sa ating Dear Diary. Iba't ibang sangay na buhay at realidad. And to be hosted by yours truly, Denise Laksamana. 11 to 12 po yan. Yan. So, it's bye-bye time.